Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga bunyog. Maaga po tayo ngayon, no? Mag-aalas 4 po ng hapon dito. Buti mali ako, oo. Wala akong nangyaring hindi maganda kagabi, no? Yun ho yan. Kala ko, susugod na sila ng Malacanang eh, ha? Eh, kulang po sa suporta, ha? At, kulang po sa suporta. Wala akong military na bumaligtad, na kagaya ng People Power 1, no? Pero ano yun, nakaset na halos nandun si Bato, marami yung Sara Duterte, si Digong, talagang ano na. At kung marami pang kusasang probinsya ng galing, no, medyo makapal-kapal din ng konti, pero kulang ho yun. Wala naman yung 32 million na boto, no? Wala pa yata 10,000 tao ron eh. Ha? Wala ho yun. Nagka-interest lang ako dito. Buti ho walang ganun, no? Kasi kawawa naman ho yung mga nagrarally para papuntay pa ng Malacanang at, Diyos ko. Ito, pakinggan natin itong frontline. Pinaaresto na ng Kamara si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa SMNI. Habang ang Senado binigyan ng huling chance si Quiboloy, pero kung Mag-ano lang ho tayo dito, ha? Magbibigay ho tayo ng reaksyon dito. matigas pa rin, ipapaaresto na raw talaga siya. Narito ang aking report. Nasaan si Pastor Apollo Quiboloy? Parehong naghihintay sa kanya ang Kamara at Senado. No-show ulit siya kanina sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Kaya naman pinakontempt at pinaaresto na ng Kamara ang pastor. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God. Sabi ni Pimentel, he acts like God. Siya nga raw appointed son of God, di ba? Tuloy. He acts with impunity. Sa kabila niyan, binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag ang General Counsel ni Quiboloy. Giit nila, Alam niyo, masama amoy ko rito, ha? Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung naamoy ko, ha? honorary chairman lang ng network ang pastor, kaya hindi rin niya masasagot ang tungkol sa mga Honorary chairman lang daw yung pastor. Sabi ni Mike Abe, hindi, siya may-ari niyan. Tagal ni Mike Abe dyan, eh. Oh. umunoy paglabag ng SMNI at ng Suarasug Media Corporation. Iaapila rin nila ang contempt at arrest order ng Kamara. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the Si Topacio ang nagsasalita, ano? implementation of the contempt order until after I have advised my client. Just a deferment, not a revocation. Binigyan ang kampo ni Doon dapat sana nagtanong ang kamera, eh. Ha? Bakit? Nasaan ba yung kliyente mo? Ha? Kasi kakusapin daw ni Quiboloy, ni Topacio yung kliyente niya. Advisean daw niya na pumunta na. Oh. Quiboloy ng hanggang Biyernes para magpakita sa Kamara. Balak ding imbitahan sa Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinalaga kamakailan bilang administrator ng mga ari-arian ng grupo ng pastor. Yan ang mabigat. Si Quiboloy lang, hindi niya mapapunta. Yan pa si Digong. Ha? Pero, no one is above the law. Sabi nga, di ba? Oh, tsaka wala na sa immunity. Oh, si Pinoy nga, napapunta nila eh. Oh, ano ba to? In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as pinasahan. Imbitasyon lang naman eh, di ba? Iniimbita lang, oh. Tatanungin lang, di ba? Hindi naman sila iniimbita lang sila eh. At yun naman, marami na hong inimbita dyan sa Kamara at sa Senado na tinatanong. Ba tayo nila pumunta? Di ba? Ano sila? ng property.
Sa parehong pagdinig, lumusot ang panukalang nagsusulong na bawiin ang prangkisa ng SMNI. Kabilang sa mga nilabag daw ng network sa kanilang prangkisa ay ang pagpapakalat umano ng peking impormasyon at pagbibenta o paglilipat ng network sa ibang kumpanya. Habang sa Senado naman, pinagbigyan ni Senator Risa Ontiveros ang panawagan ng ilang senador na bigyan ng isa pang chance si Kibuloy. Imbis na ipaaresto dahil sa pandededma sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, Mabait ang Senado sa Kongreso Hindi kagaya doon sa mga ibang iniimbita dyan. Pag hindi nila gusto sagot nung inimbita nila contempt yan. Sinungaling yan. Dito iba na mabait. Kamara pinagbigyan yung kahilingan ni Topacio, binigyan ng 3 araw pa. No? Pero may contempt na pinapa-aresto na, pinagbigyan lang si Topacio. Ganon din dito sa Senado tuloy natin. show cause order muna ang inilabas kanina. Oras na matanggap ni Kibuloy ang order, bibigyan siya ng 48 oras para ipaliwanag kung bakit 48 oras na lang para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat ipaaresto ng Senado. Ang siguradong sasabihin lang ni Kabulog dyan I am the appointed son. Sino ba kayo? Para ako patawag nyo pa-aresto. Ituloy. Hindi pa tatakasin si Kibuloy sa pagsagot sa mga akusasyon sa kanya ng panggagahasa. Yun ang bigat. Hindi patatakasin si Kibuloy. Mamaya may komentaryo tayo dyan. At pananakit sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sakali namang hindi sundin ni Kibuloy ang show cause order, mapipilitan daw si Senate President Mig Subiri Masakit sa loob ni Mig Subiri. Mapipilitan siya na ipa-aresto si Kibuloy. Masakit ang loob ni Subiri. na maglabas ng arrest order. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Kibuloy ang mga aligasyon. Dumalo sa prayer rally ng pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara. Pero imbis na tungkol sa pastor, iba ang tinalakay ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balita yan si Camille Samonte. Akalain mo, ang mga nakasuporta kay Kibulog, Duterte, Sara Duterte, Bato, Bongo, Robin Padilla, mga honorable po ito. Ang sinusuportahan po nila si Kibaliw. Isang peking alagad ng Diyos daw siya. Appointed son of God daw siya. Hawak daw niya yung kaluluwa ng mga tao, dadaan sa kanya bago mapunta sa... Baliw di ba? Susuportahan mo, baliw. Buti kung nagbibiro lang si Kibuloy. Talagang pinanindigan niya na siya napa-stop nga raw niya lindol. Ano tawag ninyo sa taong ganyan, mga friend? Nasobrahan sa kain o nasobrahan sa sarap? Baliw talaga. Maski akong gawin ko suri, baliw. Para sabihin mo na in-appoint ka ng Panginoon Diyos, Kingdom of Jesus Christ nga tinayo niya, sipin mo. Sinusuportahan nila yan, At sabi nga ni Bato, kaibigan nila yan at walang iwanan daw. Maski sa maganda o sa mas... Okay na ako, Japan. Anong klase itong mga mga public servant ito? Ngayon, servant kay ni Kibuloy. Tuloy. Mag-aalas 8 ng gabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa prayer rally ng suporta para kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio. Mula Davao lumuwas pa Maynila ang dating Pangulo. Kasama niya sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senador Robin Hood Padilla at iba pang kaalyado na mananatiling kaibigan daw ni Kibuloy, mapamaganda o pangit man ang panahon. Pero imbis na alam niyo, may ano yan yung mapamaganda o pangit man ng panahon, may patama ho yan yung kay Bongbong. Dahil yun nga, para sa kanila, iniwan na sila ni Bongbong. Pinabayaan na sila ni Bongbong, parang ganun. Nadamantalang dati kung hindi dahil sa amin, hindi ka naging Pangulo. Mga ganun sinusumbatan nila si Bongbong, di ba? Lord. Tuloy.
na tungkol sa mga akusasyon sa pastor sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas sumentro ang talumpati ng Pangulo. May tuyo sa ulo talaga. Gusto pahabain. May toyo sa ulo daw talaga, sabi niya. Gusto pahabain. Natuloy mo. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Wag na wag. Ikaw nga ito eh. Kung natatandaan niyo mga friend, ito, talagang hindi ko rin maunawaan to, sa totoo. Ito, nung filing of candidacy, tarantang-taranta to, hindi niya malaman kung anong gusto niya para hindi siya mawala sa pwesto. Nandiyan pag-filing niya ng candidacy si Bato bilang Pangulo, nag-file. Si Bato, nag-file ng pagkapangulo. Mamaya, na Bato, atras. Si Bongo na lang, si Bongo, at saka ako, tatakbong vice president ako. Siya nga yung ayaw bumitaw sa pwesto, di ba mga boss? Dahil alam niya na talagang baka magka-leche-leche, eto na nga po. Mabuti na lang nga, maski pa, si Bongbong, hindi ho bumigay sa pressure noon na, alam niyo, kung minsan, parang ano na nga, sabi nga ni Atty. Enzo Recto, God moves in a very mysterious way, di ba? Sabi ni Bongbong, ano kayo? I have nowhere else to go. Tuloy na ako, laban akong. Hindi na ako atras, subong-subo na ako, sabi ni Bongbong. Kaya yun, maglalaban sila ni Sara. Laban na si Bongbong. Ginawa nila ng remedyo, yun nga. Naging si Isa. Pero mantakin mo mga friend. Kung si Sara Duterte nga, kung napaatras si Bongbong, at si Sara Duterte ang napatakbo, at nanalo ng presidente, todas. Wala ho lahat ito. Itong mga investigasyon nato, na tungkol kay Kibuloy, wala. Kaya, anyway, gustong-gusto naman ni Kibuloy, paano, ayun nga, ang alam niya, untouchable pa rin yung kanyang panloloko, na siya ay appointed son. Ngayon buko na eh. Paano nga? Walang magagawa. Walang magawa na si Bongbong eh. Wala na siya magawa talaga sa totoo lang eh. Pati gustuhin man niya wala eh. Masyadong garapal eh. Di ba? Kumbaga sa mahirap na yun eh. Tsaka ayaw nila huminto eh. Talagang sila tumira kay Bongbong eh. Sa totoo lang, di ba? Pinoteksyonan na sila eh. Yung tungkol sa ICC, hindi kami makikooperate. Wala. Yung tungkol sa nangaraang korupsyon. Wala. Hindi na babalikan ni Bongbong. Hindi sila tumigil eh. Yan ang nangyari. Tuloy. Na wag ninyong pumayag na mangyari. Ang gusto nila, presidential Republican type of government. Hindi raw dapat pumayag ang sambayan ng Pilipino sa Chacha. Nasa prayer rally rin ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Hindi siya nagtalumpati pero nauna na siyang naglabas ng isang video message ng suporta niya kay Pastor Kibuloy. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawad. May nakakapagtaka pa ba rito mga friend? Yung suportahan nila si Kibulog? Sila magkakasama. Grupo to eh. Iba? Grupo to. Ang ko dito, si Kimo, baka pagka minamalas-malas at talagang na-aresto itong mga to, sasama si Kimo talaga dahil sabi nga si Kimo, nag-speech si Kimo, walang iwanan. Awan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy, marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Sa akin naman, Sara, hindi pandarahas at hindi patas. Karma, yan dinadanas ni Kibuloy. Tuloy mo. Kanina, Senado at Kamara ang binabatikos sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo sa prayer rally. Pinagbibitaw pa nila sa Senadora Risa Hontiveros na promotor ng investigasyon. Dapat na rin daw buwagin ng Kamara na nagsasagawa ng hearing tungkol sa... Tratado mo. Pinagbibitaw si Risa Hontiveros at saka dapat daw buwagin na yung Kamara. Gago.
Mga abnormal talaga, no, Mga umano'y paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Napagdesisyonan ni Senate President Mig Zubiri na bigyan ng isa pang pagkakataon si Pastor Apollo Kibuloy para iwasan Ito yung paliwanag tungkol doon sa Shokos order na sinasabi ni Mig Zubiri, ha? Ang galing ni Ed Lingaw, eh. Idol ko talaga to. isang arrest order galing po sa Senado. Sa panayam sa media, sinabi ni Zubiri na kailangan maglabas muna ang committee ni Senator Risa Ontiveros ng tinatawag na show cause order laban kay Kibuloy. Kung hindi pa rin ito pansinin ng pastor, doon na maaaring maglabas ng arrest warrant kay Kibuloy ayon po kay Zubiri. Ano po ang show cause order? Ito po ay isang kautusan na karaniwang nanggagaling sa mga korte na nag-uuto sa isang panig na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat patawan ng parusa. Ang gagaling sa korte, ha, mga pre, ha? Hindi naman ho korte yung Senado at Kongreso, eh, di ba? Pero kung titignan nyo po ang rules and procedures ng Senado sa pagsasagawa ng increase in aid of legislation, wala pong binabanggit na anumang show cause order requirements bago mag-cite. Hindi ba nabasa ni Zubiri yan? Senate President ka pa naman. Anak ng kamote, Mig Zubiri ka, oo. In contempt at maglabas ng isang arrest order. Sa Section 18 ng Senate Rules, ito po yung bahagi tungkol sa contempt. Simple lamang po ang patakaran pagdating sa pag-aresto. Pag sinuway ang isang lehitimong kautusan galing sa Senado or Senate Committee, Anak ng kamote ka ako. Anak ka ng tatay mo pala. maring maglabas ng arrest order ang committee chairman basta't may pagsang-ayon ng isa pa pong miyembro ng komite. Pwede lamang itong pataubin ng majority vote ng mga miyembro ng komite sa loob po ng 7 araw. Sa kaso ni Kibuloy, hindi naabot ang majority na 8 votes na kailangan para pataubin ang contempt charge. At ang 7-day deadline ay nagtapos na po kanina. Sa Section 18 din, ang ma-cite o ang na-cite for contempt ay maring ipa-aresto ng Senado sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms. Mari siyang ikulong sa kung saan mang iturong kulungan ng Senado hanggang sumunod siya sa kautusan. Sa Section 19 naman, kinikilala ng Senado ang right against self-incrimination o yung karapatan ng isang testigo na hindi magsalita laban sa kanyang sarili. Pero hindi kailanman pwedeng gamitin itong dahilan para hindi magpakita sa Senado. Case-to-case basis or question-to-question basis, ika nga. Isa pa po, sa Section 10 ng Senate Rules, nakasaad din na hindi kailangang maging kasing higpit ng mga patakaran sa korte ang patakaran sa mga Senate hearings, lalo na po sa Rules of Evidence. Kaya't sa huli, mukhang nagluwag ang Senado para lamang iwasan ang konfrontasyon kay Kibuloy. Senado at Kongreso, nagluwag. Binigyan pa ng hanggang Biyernes, eh. Pwede na ipa-aresto bukas, eh, di ba? Ilang beses na rin ginigiit na hindi siya dadalo sa isang investigasyon na minaniobra lamang daw ng CIA, ng FBI at ng US State Department para raw siya ay ipapatay. Usapang batas at Magbigay na ho tayo reaksyon dyan sa mga nangyayari ho dyan, ha? Alam niyo mga boss, ha? Masama amoy, ha? Masama amoy ko. Sana mali ako, no? Pero yan, sa tansya ko lang, ha? Hindi ho yan pupunta si Kibuloy. At sa tansya ko lang, sana mali ako. Baka ho yan maging bantag. Maging bantag, mawawala na lang. Hanapin nyo. Ganon, ha? Kaya na si Bantag, nung nawala, nung dumating yung warrant of arrest. Ha? Pero nung wala pa yung warrant of arrest, kakalat-kalat lang daw. Kakalat-kalat lang siya sa kanyang lugar. Baguio ba? Oo. Nung pagbagsak ng warrant of arrest, wala nang Bantag. At hanggang ngayon, 3 milyon na ho yung binibigay na reward kung sino makakapagturo sa kanilalagyan niya. Eto, no, may ano na ho to, eh, pinapa-aresto na, pero humirit lang si Topacio, at saka yun, humirit na naman to si Zubiri na isyokos-yokos, na hindi naman pala, wala naman pala sa rules na Senado, pinagbigyan, no? Pero pinapa-aresto na rin, no? Kasi nga, lumagpas na yung
taning nito si Kimo, makakuha ng 8 boto. Eh, hanggang 4 lang eh. Oh. Dapat ito sa laki ng intelligence span ni Bongbong o ano. Dapat ho rito. Sa totoo lang ha. Yung sinasabi ni Topacio na mag-uusap kami bukas. Dapat doon tinanong na ng kamera eh. Asan ba yung kliyente mo sa ngayon? Sa tansya mo. Oh. Tapos doon, sabihin natin sa Davao. Oh. O dapat ngayon, yung lugar na pwedeng kinalalagyan itong si Kibuloy, eh may mga nakaano na ho dyan, na nakaposte na ho riyan, na kung sakasakali, kagaya doon sa Senado, 48 hours lang, 2 araw lang yun, na doon sila iikot-ikutan na lang niya para hindi makatakas nga ito dahil duda si Congressman Pimentel na baka yung gusto mong mangyari Topacio para lang 5 araw biglang nakatakas yan may mga sasakyan ikampan yan, flight risk yan, sabi niya, diba? Duda na yung si Johnny Pimentel na baka yun nga mangyayari, tatakas di ba? Gusto nga sana nung pasamahan na si Topacio para kausapin si total sabi niya ayaw ni Topacio, di ba? May nag-suggest na ganoon para si Pimentel din na samahan ka na para nakausapin mo yung kliyente mo, sasamahan ka na ng parang ayaw di ba ni Topacio. Parang may ganun parang may narinig akong ganun na gusto nang pasamahan si Topacio habang kinakausap si Kibuloy. Pwede naman, di ba? Kasi meron na siyang arrest warrant galing sa Kongreso contempt na nga siya di ba? Mantakin mo 3 araw hanggang Biyernes. Maraming mangyayari 3 araw. Yung pang 48 hours. Anyway, nag-uunahan nga sila. Senado, Kongreso, nag-uunahan sila. Baka nag-uunahan kayo sa wala. Pero yun nga, just in case na talagang mawawala ito si Kibuloy, pwede naman sigurong kagaya ng ginagawa doon sa kay Bantag na hinalughog lahat ang pwede niyang kalalagyan. Na merong dalang-dala, search warrant, yung mga aaresto kay Bantag. Di ba? Pinasok yung mga dapat pasukin. Malaki-laking hanapan yan. Napakaraming pwedeng pagtaguan ito si Kibuloy. Kibuloy, maraming pwede siyang pagtaguan. Laki-laki ng Prayer Mountain niya, yung Garden of Eden niya. Napakaraming marami-raming tao kailangan diyan sa paghahalughog niya. Pwedeng pagtaguan ni Kibuloy. Di ba? Dami niyan. Baka pwede rin halughugin yung mga bahay-bahay ng kanyang mga taga-pagtanggol. Bahay ni Digong, baka pwede. Mahaba ho yan. Kung talagang didiinan yan, bahay ni Sara, pwede baka tinatago nyo di ba? Nangyari din ho sa Ampatuan yan. Nangyari rin kay Tebes. Di ba? Nangyari rin kay Paruhinog. Paruhinog patay. Tapos pinasok pa yung bahay, hinahanap. Naghinalugog yung kabahayan, Paruhinog, di ba? Bakit hindi pwedeng gawin diyan? Di ba? Mga boss. Ang mabigat diyan, mga pre, mga honorable. Ba? Sara Duterte. Ibig nyo sabihin, kayo, naniniwala kayo na matinong tao yan, si Kibuloy. Diyos ko, mga baging kayo. Sabihin mo, anak ka ng Diyos, appointed sang ka, kaya mong pa-stop, may mansyon ka sa langit. Ewan ko. Baliw ho yung tao. Iniwalaan ninyo. Ang daming kaso. Most wanted pa ng FBI. Tapos sasabihin ninyo, matinong tao. Ewan ko, mag-collab na po tayo mga boss. Ewan ko sa inyo. Magaganda ko comments dito Oo. Magandang gabi po tayo. Jeff Ramos na, shout out Pepito Duran, shout out. Watching
Guam, idol, dapat tanggalin si Lito Lapid sa Batang Quiapo. Wala eh. Hindi naman tayo director. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. And sa inyong may bahay, God bless you always. God bless, Raul Villanada. Raul Villanada ulit, oh. Talaga namang si Kibulok, may 17 na kautusan sa atin, 10 lang, hindi masunod lahat, ibang level talaga. Totoo, yun nga 10 utos lang, hindi pa masunod. Hindi naman mahirap yung 10 utos ng Panginoon kung talagang gustong sundin. Oo. Sa akin, konti lang yata nalabag ko dun eh. Wala naman masyado. Oo. Totoo, wala ho. Oo. Pero yung kautusan ni 17 kautusan ni Kibulog. Weird. Absurd, sabi nga ni Senadore. Edelberto Corrales, welcome to the club. Nagiging kingkoya na rin yung Congress. Totoo, nagiging kingkoya na rin, Humiling pa ng isa, sabi niya. Edgardo Pangilinan, welcome to the club. Senate leadership, very soft and under GMA control. Show cause. After Gibbs will be absolved. Better stance on camera. Oh. Nestor Porcicula, shout out PBBM, isang kumpas mo lang sa AFP, tapos na yung rebellion na yan. Totoo. Pero parang inikutan na yata ng mga pulis kagabi, kaya walang nakaano eh. Daming tinapong pera doon, yun lang naman pala yung rally nun. Sisisigaw lang sila na magsisisigaw doon, no? Kung gano'n lang, wala. Sabi ni Nestor, pag nahuli mo yan, ihulog mo sa helicopter, si Digong, fuck you. Sara Bato, wala ka ng problema. Shout out, Dised. Jaime Villapando, welcome to the club. Noisy minority versus silent majority. Kaya hindi natitigalgal si BBM. Pangising-isi lang. Annie Aquino, shout out. Gandang gabi po sa iyo. Wala tayong magagawa sa mga senador na baluktot ang pag-iisip. Sana matuto na ang mga Pilipino sa pagboto ng matinong politiko. Yun, mga kabataang politiko, sana iboto natin. Wala eh. Nakita nyo dyan, Arnie. Ang daming mga gago. Para mga zombie. Duterte. Ang babata pa yung nandoon. User, shout out Bad president yan sa mga desisyon ganyan na pinagbibigyan pa yung request ni Topacio. Kaya ang dapat talagang maunang mag-imbestiga sa mga kaso ni Pacquiao ay ang Amerika. Dahil pag dito sa atin, mag-uumpisa siguradong ang gagawin ng mga abogado ay niya puro postpone ang hearing. May kasabihan tayo, justice delayed, justice denied. Totoo yan, user. Nestor Porcicula ulit, Talagang malas Pinoy. Magnanakaw ang huhuli kay Digong. Pareho silang wala kang itutulak. Wala kang itutulak. Wala kang kakabigin. Puro pantulak, Nestor. Pero alam nyo mga friend, gumagalaw na po ang kamay ng Panginoon. Sino magkakala magiging magkakaganyan, Kala ko, patay ka ako, naleche na. Pinagsama yung Duterte sa Marcos. Tapos, ang Pilipinas. Ayan. Pero yun nga sinasabi. Sabi nga ni Kapersi, magnanakaw. Galit sa kapwa magnanakaw. Sila na ngayon yan. User ulit, Dapat gumalaw ang extradition treaty para matuluyan na at mabawasan ang demonyo dito sa atin. Yun nga. Ang tagal Librado Ludovico, shout out Ay nako, anong klaseng senado yan? Halatang may bayad itong subiri. Walang kwentang opisyal ng gobyerno.
Hindi lang naman siya, andyan si Bato, si Bongo, si Robin Hood, si Bilyar, di ba? Arlene Tayam, shout out na. Good evening, Tatay Roque, and your family. And sa mga ka-warrior, sabi ni Irene. Edelim, shout out Hindi kami isasama sa inyo. Ang mga katulad ninyo, ang nagpapahirap sa bansang Pilipinas, nakampi sa mga politikong ilan lang ang gustong pagsilbihan. Tiyan mo. Ang ganda ng comment paano din basahin? Karok, sabi, Lucifer. Mga Muslim ba talaga nasa rally? Di ba Ramadan ngayon? Muslim fast from dusk till dawn, as far as I know. Ano pang energy ang meron ang tao kung maghapong di kumakain at umiinom ng tubig? Totoo yan Lucifer Arnold po si Diego, shout out. Tama yun, talaga tama yun di ba? David Alin Mendoza, shout out Muslim-Musliman lang yan, gaya ni Robin No Good Padilla. Kaya ka di ba? Buko Oy, mga Muslim, sabihin Ramadan ngayon, dapat di kayo kumakain ng umaga hanggang gabi. Okay, paano kayo dyan? Di nangatumba na kayo dyan. Kakaganyan-ganyan dyan. Gago talaga kayo araw-araw. Arlene Tayam, sabi niya, dapat di na yan pinagbigyan. Gagayahin niya ng ibang akusado. Kasi pinagbigyan nila ang hayop na rapist na yan. May itulo ni Arlene. Lady Sanita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque, at sa loving wife mo po, at sa mga anak mo po, at sa aming lahat ng viewers mo po. Totoo yung halatang may lagayan yan. Bandang huli yan ay absuelto din. Ngunit si Senadora Risa Hontiveros ay samahan natin tulungan kalampagin yang baang batas ng Pilipinas. Nakakahiya sa buong bansa. Totoo. Pero palagi ko mahihirapan. Hindi naman natuloy yung kutob ko. Buti nga mali ako pero yun nga, walang militar na nakialam. Wala. Yung mga inaasahan nila, sinasabi ni Celis, tatawagan namin ng AFP, PNP, gumalaw kayo. Wala. Palagay nyo sa mga baliw, gaya nyo. Pinagtatanggol nyo yan most wanted ng FBI, Arlene Tayam ulit Mga kampon yan ni Robin. Mga kampon yan ni Robin na mga Muslim na peke. Madami akong kilalang Muslim pero matino at marangal sila. Mga binayaran yan para masabi sila na madami. Totoo. Ngayon matagal akong kasama, marami akong nakasama Muslim. Babae. 2 taon ako sa Saudi nga, di ba? Edelim. Sabi niya Edelim, alam na baka yan ang taguan. Ladies Anita ulit Mga gago, mga tanga at uto-uto, bayaran sa halagang 100. Yung iba wala pang bayad, gutom. Marami pa din mga hindi gising sa katotohanan. Mga gising tayong lahat. Magising tayo lahat, wag nang iboto. Susunod na mga Senado at Kamara, maliban kay Senador Risa Hontiveros at Senador Tolentino. Tolentino? Isa pa yata si Tolentino Pero tignan mo sa survey, Ang tataas na survey niyan. Kala mo, Lady Sanita, lalo to si Sara na nangunguna sa pagka-presidensya mo sa 2028. Can you imagine that? God damn. Napapaingis ako nang wala sa Kimo. Si Kimo na number 1 Senado. Kinawa dyan. At tagal pa magtitiis ang bamba sa Pilipinas dyan. Ng pating, Pero anyway, kung sakasakaling mamalasin at madadampot na makakapasok ICC dito at yun nga, at makikiki-operate, malamang ako sa totoo lang, malamang makiki-operate si BBM. Sa nangyayari ngayon, tignan nyo. Anyway, sasama si Kimo sa dahig. At maganda naman daw ang pagkain sa kulungan doon.
Pero baka mauna na rito. Walang iwanan eh. Baka sumama na kay Kibuloy ito pagka kinulong to. Kung mahuhuli, ha? Pero gaya ng ano ko, isang tali lang yan, Kibuloy. Tapos na ang iyong problema. Ano to? Ronnie Temporosa, welcome to the club. Dapat dyan kay Kibaliw, firing squad. Eto, buti na, inom na ako tubig. Dito ko, nanawindang ako rito sa ano to. Welcome to the club, ha, Ronnie Temporosa. Dapat dyan kay Kibaliw, firing squad sa luneta ng nakahubot-hubad. Tapos si Digong ang babaril. Lagyan lang ng piring si Digong. Kagabi pa ako tawa ng tawa rito sa comment na to, sa totoo lang. Lorna Bele, shout out. Parang ang labo ng ipinaglalaban at isinisigaw ng mga nagrarally. Malabo talaga. Dilim ulit Nagkagalit talaga ang mga senador na kampi kay Kibuloy. Lalo na yang si Subiri na kung ano-ano pang hinihingi. Di ba? Nagkahalataan na yung nagtatanggol sa baliw di ba? Priscilla Gatchalian, shout out Hindi sila dapat pumayag, cite in contempt na. Ano pa ba yan? Ay, naku, galit din si Priscilla. Welcome to the club, Priscilla Gatchalian. Priscilla ulit Hindi nila dapat pinagbigyan si Atty. Topacio. Pinagbigyan na nga, wala tayong magawa. Yun nga. Marami pang mangyayari. Ang baho na sumisingaw na yung baho. Masyado na mabantot. Totoo lang. Behold the hand of the Lord. Kung paano gumalaw. The hand of God. Dilim ulit Sir Roque, ang isang may kasalanan dyan sa mga kondisyones ni Kibuloy ay si Topacio dahil siya ang abogado ni Kibuloy. Pero sabi naman ni Topacio, hindi raw totoo yun. Miguel Soriano, shout out. Naniniwala si Subiri siguro si Kibuloy ay appointed son. Malamang. Pag pinatanggol mo yan, naniniwala ka sa kabaliwang pinagsasabi niyan, di ba? Naniniwala silang hawak nga nitong si Kibaliwang kaluluwa nila at hindi sila makakapasok sa langit kung hindi dadaan sa kanya. Kaya dahil sa naman, shout out Good evening po, Karoke. Yan ang malungkot na balita. Pabor pa rin kay Kibuloy ang ginagawang pagpapaliban ng warrant of arrest kay Kibuloy. Sabi nga ni Vlogcaster Arman, may nangangamoy na insektong gumagapang at nakatakas ang kamay at bilog-bilog ang dalawang daliri at baka ito ang manaig. Ipagdasal na lang po natin na mahal na Panginoon Diyos na magtagumpay ang hustisya at katotohanan. Antagin mo, tagapagtanggol ng isang peking pastor, mga honorable senators, at vice president, at former president, Okinawa, Japan, only in the Philippines. Kikita po tayo sa buong mundo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening po, Sir Rox. Yan ang hirap sa senador na kagaya ni Subiri. Nakakasapi din ata siya ni Digong at Kibuloy. Kaya ayaw pa itong pumirma sa pag-aresto kay Kibuloy. Naging Senate President pa siya pero may kinikilingan. Ano ba itong mga senador natin? Puro mga walang paninindigan sa dapat para sila sa taong bayan at hindi para sa ipagtanggol ng isang demonyong suspect. Ay naku, di ba sila nahihiya? Absent sila nung itinuro yung salitang nakakahiya. Ang present sila nung naturo yung salitang walang hiya. Joe Flores, my friend, shout out. Walang Diyo talaga itong si Mr. Zero Bongbong Magellan. Ano, Xerox? Sang katutak na problema ang bansa, ando na naman sa Europe. Pabanjing-banjing, bulakbol for life. Ang kapal mo, Mr. Zero accomplishment, zero achievement. Ay, nako, Joe.
Sang-ayon ako sa inyo. Pero, yun nga sa kalalagay, di ba? Di, saka na siya. Ito muna, mas mabigat itong Duterte, sobra. Kibuloy lang, isang peking pastor. Ganyan na nangyayari. Protektado ng Davao Group and Companies, kinawa Japan. Pero sisingaw at sisingaw na yan. Kumbaga sa nabuksan na eh. Las Cañas, Matabato, ang dami, ICC, talaga, ang dapat lang gawin nitong si His Excellency, let it go. Let it go, let it go. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi. Hindi pwedeng parati kang pag masama ang ginawa mo. Ewan ko. Talagang grabeng karma abutin mo sa totoo lang, mga boss. Yung mga politiko na yan na nabubuhay pa ng 100 taon, karma na yan. Totoo lang. Takin 100 taon ka, amoy lupa ka na humihinga ka pa. Sabi ko sa inyo, makarating lang ako ng 80. Naku, Lord, maraming salamat na po. Kunin nyo na ako. Ayoko yung pag nagsalamin ako Para bang kulukulubot na yung mukha ko. Ayoko na makita yung ganun Pero totoo lang. Tuloy na natin to. Naku, Diyos ko. Rolando Liada. Welcome to the club. Naging mga gago na din ang Kongreso. Magkano kaya ang halaga ang nakarating sa mga congressman? Tatlong hanggang Biyernes lang naman, Rolando, ang taning. Sa Senado naman, 48 hours. And the clock is ticking, sabi nga ni Senador Risa Hontiveros. Chris Maylan. Chris Maylin. Welcome to the club. Naimbag nga oras mo, Dita Karok. Wala na atang kapayapaan ang ating mahal na bansa. Nakakalungkot, dapat suportahan ang gobyerno natin. Suportahan ang gobyerno natin sa nagtutulungan. Naku, walang ganang umuwi magbakasyon sa Pinas kung ganyan ang mga sitwasyon dyan. God bless you from Switzerland. Naku! Chris May, huwag ka diyan ka na lang. Diyan ka na lang. Elizabeth Escarre, shout out Ito naman mga nagrarally na ito, di naman para sa bayan ipinaglalaban ito, kundi mga Duterte at Kibuloy. Bakit gaano ba katino ang mga ito Di ba nila alam na kriminal ang mga ito? At isang mamamatay tao at dami ng pinapatay nito sa mga inosenteng tao at isang suspect sa ng rape at ginagalang alipin ng kapwa Pinoy para sila yumaman. Hoy, mga gunggong na nagrarally dyan, ang sarap ninyong pag-uuntugin ang mga ulo ninyo, mga bobo, nang dahil sa pera, ipinagpapalit ninyo ang karangalan ninyo. O nga pala, wala pala kayo noon. Mga pwe! Galit si Elizabeth Escarre. Aba, gugutom man dyan. Anong karangalan na sinasabi mo dyan? Alberto Olaer, shout out ka. Okay. Ang sabi ni Robin Padilla, hindi daw dapat issuean ng supena. O Joe Flores, alam ko na. Si Kibuloy dahil daw isa siyang bayani, nakipaglaban siya sa CPP. MPA kasama kami ni Pastor, sabi ni Robin Padilla. Yung pala sa pelikula, anong tingin mo
Anong tingin ni ex-drug addict, ex-convict Robin Padilla, tulad niyang ex-convict Karaoke? Totoo. Ewan ko dyan kay Kimo, na ayaw paminto. Hi, Kimo! Ladies Anita ulit. Sir Roque, and to your loving wife po at sa lahat ng viewers po, good night. Matulog po tayo at ligtas sa pati. Panatilihin tayong ligtas ng ating mahal nating Panginoong Jesus Nazareno. Sa ano pa man, God bless. Amen po. Sa ano pa man, God bless. Amen po. Good night. God bless din sa'yo. Sweet dream, sabi ni Kalatni. Alberto Ulaer ulit oh. Karaoke, si Pastor Apollo Kibuloy, nanlilin lang. Si Digong Duterte naman, nambubudol, mamamatay tao, Karaoke. Yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni Friend Shervin. Impong ba siyang Team Tiadeli, muli po ay bumabati ng magandang buhay sa lahat po ng ating Team Rocky Warriors the Great. Walang katapusang super bulok na ganap, ano po Xerox. Pero yung mga galawan at desisyon na yan, na ganyan, syempre pa Xerox, alam na this. Pati ba naman tayo gagawin nilang syunga? O sige Xerox, sama tayo sa sigaw nila. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Oy, mga yawa. Hindi kami mga syunga. Hindi kami syunga. Lalong hindi kami bugok. Mga buwisit, kinam. Galit si Friend Shervin. Soylo Flores, shout out Antindi ng sapi ng mga nagrarally dyan. Mukhang baliktad ang ipinaglalaban ng mga demonyong sumapi sa kanila. Malapit na talaga ang paghuhukom dahil naglipa na ang mga demonyo sa lupa. Ay, Soylo. Sabi ko nga sa'yo ayaw maniwala, ito ang impyerno. Wala nang iba. Anong dagat-dagata? Ito na. Pag namatay ka, ikaw isang demonyo, yung kaluluwa nandito. At naghahasik ka pa rin ng kasamaan. Ganun ka kademonyo. Kita mo yung mga iba, Soylo pa ulit-ulit ha. Tignan mo yung mga iba. Bigla na lang nanaga. Yung iba naman nanggahasa. Yung iba naman biglang namaril. Yung iba naman biglang nagpakamatay. Anong sabi? Pinasok ng demonyo ang utak. Yun ang bukang bibig, di ba? Totoo yun. Danny Santos, shout out Hindi dadalo sa anumang hearing si Kibulok. Dahil takot ito sa krus. Dahil demonyo ito. Supporter ni Kibulok, isang abogadong demonyong mataba. Iglesia yan. Si Tupacio. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, pwede bang wag nyo nang i-play ang mga hindi ka nais-nais na pakinggan? Masakit sa ulo. Sumagot si Kalatni. Isang basong tubig at 5 Tylenol lang ang katapat niyan. Easy ka lang, dear. Danny Santos, shout out, sabi niya. Huwag mo nang iparinig ang audio ng mga demonyo. Huwag mo silang bigyan ng importansya para ka na. Para ka na. Charlie Way, shout out. FBI will surprise their pick up on you like they did to Osama bin Laden. Your diet food does not exist in American prison. Sa Amerika yata to si Charlie Way. Delpin Abilana. Welcome to the club. Parang mga ati-atihan lang ang pegs ng rally nila. May pumapatol ba tamang mga baliw lang ang mga ulul. Mainit ang ulo ng Delpin. Ito. Troy Estigano.
Troy Estigano Mendoza, welcome to the club. Siguro po may lagay kay Subiri. Magkano po kaya? Di ate alam. Pero malaki yan. Sagot si Kalat niyo. Ang sabi mo pa, alam mo naman yan si paring Migs. Pera lang ang katapat ng ungas na yan. Ay, Kalat ni. Friend Shervin ulit oh. 1 plus 1 lang po yan, Sir Rox. Malulupit po ang mga galamay niyan na parang pugita ang mga kapit. Tayo ba naman, Sir Rox, paglalakuan pa nila? Maraming pambayad kaya no problem yan, Sir Rox. Wala pong hindi nakukuha sa pitik. Sa lagay pala. Paalala lang po kay Master Kuting, huwag pong masyadong kampante sa puro biyahe. Baka pagbalik niya, puro matching na hinduropot na nakatira sa White House. Malulupit pong pailalim na galawan. Sa paligid-ligid na nag-aabang lang ang mga kurimaw ng magandang timing. Wag niya pong kalilimutan, matalino man ang matching. Pag nagtutulog-tulog, maiisahan din. Totoo yan. Wala naman pong napapala na maganda ang bansa sa puro biyahe na wala naman pong katuturan kundi mag-ubos lang po ng pondo ng bayan. Focus po dapat sa tunay na problema ng bansa. Huwag pong tutulog-tulog sa pansitan. Ano po, Kung bunganga nito Pasyo, walang alam, Yung bunganga nito Pasyo, walang alam kundi humirit ng pagtatanggol sa kanyang Panginoon kay pambansang patotoy. O ano na, ikaw ba ang nagwagi sa ipinaglalaban mong demokrasya at nagtatanggol sa MPA na siya mong kinukuda? Alam mo, patotoy. Ganito lang yan. Matulog ka na lang sa inyo, mag-babysit ka na lang sa anak mo, mag-model ka na lang sa business ng jowa mo, baka may mas pakinabang ka pa. Punta ka na lang sa office mo pag araw ng kolekta ng sweldo. Buisit ka. Isa kang sumpa sa pahirap sa bayan. Nayawa ka. Hoy, lumayas-layas ka nga dyan. Damontres ka. Baka di kita matansya. Mag-magic ako. Gawin kong kwintas ang patotoy mong buisit ka. Kinam. Iko. David Allen Mendoza, sabi niya. Hi Karo, sa mga Rocky Warriors, good evening po. Natutuwa naman po ako at nagkatotoo ang sa pantahan niyo kundi goodbye na ang vlogging. Oo, di ba? Sabi ko pag hindi na-revoke ang prangkisa nitong Mamay na to, hindi na ako magbablog ng mag-iiba na ako ng content. Pwede nga tayo. Yung ginagawa ng mga iba, ang daming views, yung magkukunya, pula-pulu-pulubi ka. Tapos yung nagbigay sa'yo sasabihin mo, hindi, wala na, bibigyan mo ng medyo, kunyari, binigyan ka ng 5 piso, bibigyan mo naman ng 200. O, kutya maraming views. Ay! Huwag nga kayong mga tanga. Yun yung mga ganyan. Ano lang ho, palabas yan. Hindi ho, totoo yan. For the views po yan. For the views. Yung mga tumutulong, pupunta doon sa kabundukan. Meron nga ho silang mga dyan mga tawag dito, mga binabayaran nila para maghanap ng mga ganyang klaseng pamumuhay at kakausapin nila kung pwede silang gawing content. Bibigyan ka ng bigas. Siyempre, papayag naman yung mga kawawang pobre. Sige, oo lang ng oo yun. Bibigyan ka pa ng 1,000. O dito, 500,000 ang views. Meron pang background. Shout out po kung biyahero. Pag pinapanood ka talagang, kinawa dyan pa ano ba? Tuloy natin ito kay David Ali Mendoza. Yung mga disipulo ni Kibaliw, mag-isip na po kayo mga ibinabala ni Kibs, baliw at dutae habang sila ay
nagkakatuwaan at kumakain lang sa restaurant. Mag-isip-isip po kayo. Sabihin natin, mapabagsak nila si BBM at tingin nyo ba gaganda ang buhay sa Pinas? Patay nakita naman po natin kung ano ang ginawa ng matandang tayo sa Pinas. Halos ipamigay tayo sa China. Kapag yung Amazona ang pumalit, lalong magmamayagpag ang China. At wag na tayong umasa pa na ipaglalaban nating mga isla. Pamimigay na yan nila sa kay Xi Jinping. Totoo. Kaya yung survey na yan, dapat pahintuin na yan eh. Totoo. Ang sinusurvey nyo, yung mga tauhan nila, di mataas. Ay, putres. Federico Mandak, shout out. Kung na-revoke na yung prangkisa ng SMI, hindi na kailangan yung contempt. Nakakasawa na din yung si Kibuloy. Hindi na makakilos ng maayos ang gobyerno. Diyan na halos nakatuon ang pansin ng bayan, lalo na yung rally na yan. Di mo rin mawawala yung isipan ng kaguluhan na maaring mangyari. Habang yung magaling na si Presidente kampante lang, nagbabiyahe na naman, iniwan yung gulo na ginawa nila Duterte para wala siyang pakialam. Hoy, BBM, huwag mo kaming idamay dahil sa kapabayaan mo. Pag lumaki ang kaguluhan na yan, ikaw ang sisisihin namin. Siguro naman may take over dyan Shirley J. Sir, shout out Wala talaga Karox. Pag may pera ang akusado, hirap na hirap kausuhan. At ang pinakamalungkot talaga dyan sa Pilipinas, tanggap na tanggap ng mga Pilipino ang ganyang kalakaran. Sakit sa ulo ng mamayang Pilipino, ang mga hudas na mga yan, kawawang mahihirap, ginagamit lang ng paulit-ulit ng mga anak ng impyerno. Totoo. Wala Taki mo, 500 kakapunin pa, gagawin nilang 200, Okinawa, Japan, kawawa. Nagpupuyat sila doon. Federico Mandak ulit May hocus-pocus na nangyayari sa Senado at Kongreso. Si Subiri, wala ka talagang aasahan. Pabor na pabor kay Kibuloy. Ilang beses na ginawa ni Subiri, dinilayed na naman yung pirma niya sa warrant of arrest at kakausapin daw muna si Senador Risa para mag-issue ng show cause order. Wala talaga, kapalan talaga ng muka. Pati Kongreso, biglang bumait. Ano pa bang usap ang gagawin ni Topacio kay Kibuloy? Dinidelayed lang talaga ni Topacio na wag ma-issue yung warrant of arrest. Sabi nga ni Congressman Pimentel, baka daw makaalis na si Kibuloy. Ewan sa mga nautuding mga congressman. Wala din kasi si Romualdez kasama ni Marcos, namamasyal sa Germany. Patay tayo dyan. User, shout out. Pag ikaw ang naglalaro ng apoy, ikaw ang masusunog. Yan ang sasapitin ng mga senador na protektor ni Kibuloy. Sang-ayon ako sa iyo dyan, user. Joseph Rigodon, welcome to the club. Pag nagtagumpay si Digong, dyan tas magsasalita yan, mga tanga ba kayo? Ba't ako magje-jet ski? Stupido ba kayo? Totoo, yan sabi niya Joseph, di ba? User ulit multi-billionaire kasi si Kibuloy. Utang ng loob kay Kibugoy. Shout out Akira Milus. Brother Eli Asisio, shout out. Jun Lagon, my friend. Eman Escalona, shout out Shout out Akira Milus. Good evening, Karoke. Batutayin mo na, Karoke, sabi ni Kalat niyo. Ted, shout out Ted. Prayer rally ng mga masasamang espiritu. Kalati bayaw nito. Sabi ko na nga pati Kongreso isnab ang inabot kay paring Apollo at binigyan pa ng ulol ng palugit si paring Apollo. Talaga na namang lakas ng hatak ng pera. How much that doggy in the window? Mga ungas. Galit na naman si Kalat ni.
Sammy J, shout out ah. Christian Chengnak, shout out ah. Mga ulul, sagot ko, Karox. Sabi, Karox, dapat talaga 1081 na. Patay tayo dyan, 1081, martial yan. Pero sabi ko nga sa Sammy J, kung nagamit ng mabuti ang martial law, maganda. Ang takin mo, walang kongreso, walang senado. Ang daming kinawa dyan, walang vice-presidente nung panahon ni Marcos Sr. Ha? Kaano karaming pera na tipid? Walang eleksyon. Oh. Eh ngayon, noon, walang magnanakaw, siya lang. Tsaka yung mga cronies niya, eh ngayon, putes. Kagaya si Kimo, ang takin mo yung binabayaran niya na, advisor niyan. Yo, yung advisor mo, palayasin mo na, pinabayaan ka. Napapahamak ka lang. Kinawa dyan pa, no? So, buti, ganyan ka na lang. Oo, total, ganyan ka naman ang tinanggap ng tao, eh. Ba't ka pa kukuha ng advisor? Rodelia Alpilor, shout out. Kasuklam na talaga, Karox. Sobrang pagbibigay sa manyakis na yan. Sobrang kasagad na ng kasamaan ng mga kumampi dyan. Ingat po, Sir Rox, and God bless po. God bless, Rodelia. Ingat ka din. Normando Reyes, shout out. No, nakisang oras na tayo. Correction, Karox. Kaya mas special si Pacquiao kaysa kay Senyor Aguila. Una, hindi magaganda ang mga girls niya kumpara kay Pacquiao. Ikalawa, wala siyang maipapahiram na helicopter at eroplano. Ikatlo, wala siyang BFF sa Senate tulad ni Pacquiao. Ikaapat, konti pa lang ang kwarta ni Aguila. Mahalata kapag nagpa-launder na sa kanya ng perang nakaw ang mga senadores. Samantalang si Pacquiao, kasosyo nila sa nakawan katulad ni Digong nila. Tama ka dyan, Normando Reyes. Pero buti na lang may pumalag na agad dun eh. Oo, may pumalag na agad. Pero malapit na rin eh. 3,000 na yung nauto nun eh. May boto na yun. Nalapitan na ng mga politiko yun dahil meron na siyang nakuhang kawan, di ba? Chupista Bunaaw, shout out. Good evening po, Kuya Roque. Maraming salamat po. Talagang kumikilos na po ang totoong Panginoon ng nating lahat. Totoo. Yan na yan eh. Daman nyo ba? Chupista Bunaaw ulit. PBBM, kilos na bago pa mahuli ang lahat. Good night po, Kuya Rox. Good night. 3JCO po. Si Rox, ito na naman. Ngayon, sasabihin ng kampo ni Kibbs, fake news yung 70 na utos. Tawa-tawa. Kaya nga, ang sabi ko sana, hindi pinatulan yung kasi pang-asar lang yun. Ngayon, pwede pang sabihin ng kampo ni Kibbs na pumatol tayo sa fake news. Nabaliktad, patuloy tayo. Ayun nga eh. 3JC ulit. Si Rox, dapat talaga hindi pagbigyan si Kibbs ng 5 more days at kumbinsihin pa ni Topacio. Kung gusto talaga ni Topacio kumbinsihin, noon pa sana, at kung may interest si Kibbs dumalo sa Senado, noon pa sana. You can tell na walang intention si Kibbs dahil kahihiyan para sa kanya yung maaresto ng Senado. Sa madaling salita, nagpapalusot lang niyang si Topacio at buying time too. Totoo. Lumusot. Akala mo, ano ba naman kayo, Kongreso? Pero anyway, pinalusot niyo na rin yan, ha? Papostehan niyo na yung mga lugar. Oo. Pero 3JCO, pag yan nawala yan si Kibuloy, halugugin lahat yan. Davao. Dapat ganun yan. Lahat ng posibleng pagtaguan yan, siya sa atin nyo. Malaki-laking ikutan yan, mga sir. Ana Pelgo, shout out. Hindi lang naman pre-rally yan para kay Kibuloy. Ginagawa nila yan na nag-iimbita ng ng pangkontra sa panglaban sa gobyerno. Gusto nilang pabagsakin ang Marcos administration. Totoo, Ana Pelgo. Pero kulang sila ng ingredients. Puro lang sila saging. Walang, kumbaga sa halo-halo, walang yelo, kaya hindi masarap. Anapel ko ulit. Kalataya si Subiri, nalabag sa kalooban niya, ipareho si Kibuloy. Style nila, pinagtatanggol nila ang
Pinatatagal nila ang pag-aresto kay Kibuloy. Totoo, Subiri naman, umayaya. Konting hiya lang Senate President ka pa naman. Ana Pelgo ulit. Kibuloy, gumagawa ng sarili niyang batas. Mas marunong pa siya sa batas ng Pilipinas. Itong yung appointed son of God na takot humarap sa Senado. Yun nga. Bukong-buko Ana Pelgo ulit. Sabi ni Glenn Chong sa rally, dinaya daw yung eleksyon ni PBBM. Dinaya pala, bakit di niya masabi sa rally kung sino ang tunay na nanalo sa pagka-presidente? Isa rin niya si Glenn Chong, mukhang meron din yan May sayad na din, di ba? Puro may sayad yung kakampi ni Kibulog, tsaka nila Tigong, Para sa inyo, meron bang matino? Nakakampi itong grupo nito si Digong? Diyos ko. Al Olalia, shout out. Good day, Sir Rox, sa mga Warriors. Tapos na ang 11th Asian Games sa New York. Asian Games sa New Clark City. Back to commenting na naman. Karamihan ng mga namumuno sa atin ay wala talagang kakayahan. Papunta tayo sa miserableng sitwasyon sa mga darating na araw. Na-expose na ngayon kung anong klaseng mga leader at supporters ang meron tayo at ang pagkawatak-watak ng mga Pilipino. God, please save the Philippines. Totoo yan, Al-Olalia ka. Welcome back, my friend. Mary Grace Santos, shout out Magandang umaga, Karoke. Nakakasukan na talaga mga politiko ngayon. Wala nang tinirang kahihiyan sa sarili. Sobrang karapalang pansariling interes ang ginagawa. Sobra waiting for them to be punished by the by the high heavens. God bless po sa lahat. God bless, Mary Grace Santos. Danilo Manalo, welcome to the club. Dapat martial law na para matigil ang mga ginagawa ng mga Duterte press. Magtigil ang mga ginagawa ng presidente. Dapat martial law na para matigil ang mga ginagawa ng mga Duterte. President Marcos, go martial law. Patay tayo dyan. Maganda yan, sabi ko na nga kung pabor sa tao gagawin ninyo. Ang takin mong ba't di gaganda yan? Walang eleksyon, walang kongreso, walang senado, 20 years. Kaya talagang ang laki talaga ng... May dito, nag-comment na wala raw ng katibayan, nagnakaw yung Marcos. Ano ba naman? Kaya nga nagbabayad ng may mga naargabyado, tsaka may kaso nga doon, marami. Huwag nga kayong bulag. Wala akong pinapanigan dyan. BP Lenny Robredo po tayo. Pero sa sitwasyon ngayon, dito tayo dito tayo, kesa makabalik yun, yung Duterte, patay tayo dyan. Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga kawaryo. Sobrang sakit na wala tayong makitang paninindigan para sa bayan, kundi para sa mga ginagawang di maganda para sa kabayan at mga kababayan. Hindi na sila dapat nakaupo bilang mga leaders natin. Lord bless our country. God bless po tayo and to all ka-warriors. God bless, Maril Pabianak. Sayang, di tayo natuloy nagkausap. Ikaw talaga. Shirley Jaser ulit Singit ko lang po, Karox. Nagbalik na po si Kawaldi Carbonell nagkasakit po pala siya 2 buwan. Napanood ko si Kawaldi. Nagkasakit nga pala. Shout out, Kawaldi Carbonell. Leo Santos, welcome to the club, Leo. Subiri, matagal nagganyan yan. Sa panahon pa ni Gloria, wheelchair, todo tanggol niyan sa Kongreso. Kaya wala akong tiwala dyan kay Subiri. Kasi drama lang ng jokers sa Senado yan. Mga walang hiya yan, kampo ni Dutae at Kidemonyo. Nakatulad ng mga amo nila, mga walang hiya. Galit si Leo Santos.
Alam ko yan. Sandra Daisy, shout out Sana wag nang pansin Sana wag nang papasukin ni Subiri ang Amerika at Europe dahil protector ka ng inutil na Subiri na ka-inutil Subiri ng rapist, smuggler ng dollar. Irene Dairit, shout out. Wag mo nang i-content ang mga hunghang na yan. User, Good evening, Karaoke. Kulang pa po ang mga kondisyones ni Kibulog. Yung night duty na pinaka-importante sa lahat, kaya 5-star hotel ang gusto. Ito namang si Subiri, halatang pinagtatanggol si Kibulog. Luging-lugi talaga ang mga mamayan sa politiko na pinakapasweldo ng buwis ng mga Pilipino. Totoo. Hindi na iyan, Yannick Ordobe, shout out Wala Duterte magic. Nilangaw ang plano nilang magmarcha sa Malacanang kagabi. 7 days prayer rally, dumating Robin Go Bato, Sara Digong, Waipek, hindi kinagat ng tao. Ayun, uwian na lang. Iyak na lang. Sana kasuhan ni President PBM nag-udyok na lumaban at guluhin ang gobyerno. Yun. Mission accomplished, mga boss. Nakapag-collab naman po tayo. Naging masaya ako, Sana naging masaya rin kayo. Basta yun, masama amoy ko. No? Pero magulo yan. Sinabi ko, mahaba-habang galaguran yan kung sakaling magtatago si Kibulog. Dahil lahat ng posibleng pagtaguan yan, dapat halughugin ng gustong humuli dyan. Kagaya ng ginawa kay Bantag. Magandang hapon pa pala. Anyway, gabi na tumahaba. God bless po. God bless. Mga boss.